Hello mga madam, sen nga dahil sa sobrang daming na curious dun sa part 1 natin, ito na po ang part 2 kung paano nga ba kami mag-pack. After namin masort ang mga pants at nalagay na sa stante yung may mga kapares na pangalan, ito na po ang ating gagawin. Ayan, nasa browser na po tayo at hahanapin po natin si Love Love na may 2 items daw. Alam ko sobrang daming nagugulan dito kung paano nga ba namin mahanap agad yung mga orders ng aming buyers. Dahil sa umpisa pa lang po sa pagla-live pa lang namin, username na po agad ang sinusulat namin para hindi na po kami maguluhan sa paghahanap po ng orders nila. Katulad na lang po nito na si Quacking ay may 2 items. Ayan, mabilis po naming nahanap si Quacking dahil naka-by alphabet naman siya. After namin makuha ang may mga orders, ayan po ilalagay namin sa tore para after po nyan, ilalagay naman po siya sa pouch. Here's another example. Si Sean Mercado ay may 6 items at ayan, nakita po natin siya agad dahil naka-by alphabet naman po ang nasa stante natin. Siyempre, kailangan natin i-double check kung naka-anim ba talaga siyang items bago natin ilagay sa tore para ma-pouch naman siya. Kung mapapansin nyo po, naka-alternate ang aming pagtotore para hindi po maguluhan ang magpa-pouch po na hanggang dito lang po ang kanyang items. At ito na nga po, pinapouch na natin yung mga nakita nating orders. Kung napansin nyo po, kumuha kami na isang tape na pangalan dun sa nakamine para at least makita po ng maglalagay ng waybill na sa kanya po yung orders na yun. At ganyan po ang pagkakayos ng aming mga tore para hindi po maguluhan ang maglalagay ng waybill. Kung nakita nyo na example sa maramihan, ito naman po yung example namin sa mga isahan po. Yes, nakahiwalay po ang nakarami sa isahang orders. Halos same lang naman po yung ginagawa. Ang kaibahan lang po ay nakahiwalay tong isahan para hindi po bumagsak yung tore na ginagawa po namin. Dahil kapag bumagsak po yun ay magkakagulo na po ang lahat. Yes, magugulang po silang hanapin ng mga orders ng aming buyer. Nandito na po tayo sa part kung saan naglalagay na tayo ng waybill sa mga pouches po. Ayan, kailangan natin i-double check kung tama ang username na nasa waybill at nasa pouch po para hindi po tayo magkamali ng pagpapadala. Aaminin ko po na kahit sobrang double check namin minsan ay possible po nagkakamali kami pero so far naman po konti lang po ang nagkakamali po kami ng padala. Pero thank you po sa mga buyers na nakakaintindi na possible po talaga magkamali ang isang tao at tinatanggap po nila ang aming mga compensation. Thank you so much po. Kung may mga hindi pa po nasagot dito sa video or may mga tanong pa po kayo, feel free po to comment na mga pwede nating i-vlog pa. Thank you so much po!